ba? Magandang umaga po, teacher. Isa ba? Tapos kayo tayong lahat. Magandang umaga, grade 5 masipag. Magandang umaga po, teacher. Ay, bago tayo maupo, pwede niyo pa i-check ang inyong mga upuan, kung may mga kalat, kung meron, pakipulot at itago muna sa inyong mga bag. Wala na. Kung wala na, pwede na tayong maupo. Yan. Bago tayo magsimula, pwede mo ba kami i-lead sa isang prayer, bless me? Pwede po tayo kumain. Let's pray for the Father, the Son, and the Holy Spirit. Angel of God, my guardian dear, to whom God promised me every day behind my side, let him guard you. Amen. Yes! Sige, muna tayong lahat. Bago tayo magsimula sa ating klase ngayong araw, papaalalahanan ko lang kayo sa ating mga class rules or alitutunin. Una, magtaas ng kamay kung kayo ay magtatanong or may gusto kayo i-clarify, teacher, hindi ko maintindihan ano po ibig sabihin nito. Itaas nyo lang inyong kamay at magsasalita lang kayo kapag kayo ay tinawag ko na. Naiintindihan ba? Opo. Pangalawa, kapag may nagsasalita ng klase, respetuhin at pakinggan. Maliwanag, huwag kayong makipagdaldalan sa inyong mga kaklase at pakinggan kung ano yung mga gustong sabihin ng inyong mga kaklase. Kasi baka mamaya yung mga tanong nila ay tanong nyo rin pala, di ba? Nasasagot na rin natin, di ba? Pangatlo, kapag may kalat na nakikita, ulutin. Panatilihin natin malinis ang ating silid-aralan dahil pangalawang tahanan na rin natin ito. Tama ba? Opo. Naiintindihan ba ang ating mga class rules or alitutunin? Opo. Ano ang inyong una? Pagtataas po ng kamay, sasagot ng pagkinakain. Tama. Pangalawa, sige si JC, ano ang ating pangalawa? Tama. Pangatlo, ano yung pangatlo? Si Kate. Tama. Ngayon, bago tayo mismo magsimula sa ating alin, may mga ituturo lang ako sa inyo ibang mga paraan para sumagot sa akin. Kapag kayo ay sumasagot sa akin ng oo, sasabihin nyo lang, aba, syempre po. Naiintindihan? Ulitin niya? Isa pa? Aba, syempre po. Okay, alam niyo na paano nga ulit? Aba, syempre po. Okay, kapag naman meron kayong kaklase na sumagot at ang galing-galing niya, kailangan niyang palakpakan. Ganito lang ang gagawin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. What a nice! Ulitin niya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, what a night! Okay, naiintindihan ba? Opo! Aba, syempre po! Naiintindihan na? Aba, syempre po! Okay, ngayon, bago tayo lumakas sa ating aralin, meron muna akong ibibigay sa inyo na isang worksheet. Yan. So kung titignan ninyo yung worksheet, may tatlong bahagi dyan. Guguhit na kayo ng tatlong gamit na inyong ginagamit or madalas yung ginagamit para pangalagaan ang inyong sarili. Halimbawa, si pilyo. Di ba ginagamit niyo yun para pangalagaan ang inyong sarili? So bibigyan ko kayo ng 2 minuto para mag-drawing. Naiintindihan ba? Aba, syempre po! Sige, simulan na.
si muna. Ano po, yung lapis po, kasi nagsusulat po kami, hindi po namin mag-drawing kapag kamay lang po. Tapos po sabon po, kasi po magmaliligo po, para po mapangot sa kadamit po, kasi para hindi po kami dito. Palakpakan naman natin si ano. Paano ang gagawin natin? Nice! Dito naman. Sino? Sige, si Maxi. Ako po, una po supply po kasi tapos sabi ko yung mga para daw hindi siya makain. Tapos pangalawa po damit kasi kapag gamit po maglalabas po tayo. Tapos yung chinelas po kasi mainit po pag nakapaalam. Ano naman? Magaling. Sige po. Ano po akong sagot nila sa sagot nila? Kasi sabi mo po kanina, i-drawing po namin yung mga bagay na nangalaga sa kapatid. Paano po ba napapangalagaan ng lapis yung fruit namin? Sa kanyang sagot na lapis, yung ginamit ang paliwanag na naman doon, na ginamit niya ang lapis para makapagsulat siya. So nakatulong pa rin siya kasi hindi niya magagawa yung aktibidad kung wala siyang lapis. Sige, sino pa? Dito naman. Si Cars. Ang ano ko po, ang dinrawing ko po ay ang kumot po o kama. At ang ano po nito, mapapangalagaan ko ng sarili ko po pag natutulog pa ako, pag nilalamig po. Tapos yung pangalawa lang po ay pagkain po at tubig. Dahil po mahalaga po na hydrated po ako. And yung susunod naman po ay yung tabo, sabon at saka lipa po para po mapanatili ko po malinis. Dito, isa pa. Si Owen. Ako na po ako sa pagkakita. Okay lang, sige. Tumayo po yung ginamit ko kasi after po nga maligo, kailangan po mapatoy yung masukal kasi. Tama. Ngayon, dyan sa mga inyong iginuhit, ano pa kaya yung iba niyo pang pwedeng gamitin na wala dyan sa inyong ginuhit? Na pwedeng nasa sagot ng mga kaklase niyo, pero napaisip kayo na, oo nga no, pwede kong gamitin to. Meron ba? Na sa sagot na inyong mga kaklase? Na, oo nga, pwede ko itong gamitin. Sige, si Amor, meron ba? Parang kakaiba po kasi yung sagot with lesson na pencil po. So, doon ko po na-realize na mahalaga po rin talaga yung lapis. So, sinasagamit po natin siya para makapagsulat po tayo. Okay, salamat Amor. Dito naman. Sige, si Thea. So, po yung sagot po yung sagot po. Partner na din po natin siya shampoo. Siyempre, kasi kapag maliligo tayo, para malaga natin sa ilan, kailangan natin sa ligo. Siyempre, hindi kompleto yung sabon kapag walang shampoo. Tama. Okay, meron pa kayo naman yung mga sarili? What a nice! Okay, sige, dadama na tayo sa ating isa pa. Nakikita ba ang hawak ni teacher? Okay. Ang tawag dito ay puso ng kilos. So ito, ibibigay ko to sa unang mag-aaral na sasagot sa aking tanong na ipapapili ko na makikita niyo sa ating TV. Naiintindihan ba? Aba, syempre po! Okay. So sige. Okay. So, sige, mauna na lang si Amor. Okay? Mamili ka dito ng isang tanong, Amor. Number 3 po. Number 3. Anong pwede gawin para magkaroon ng sapat na lakas at enerhiya sa maghapon? Una po, syempre, ginagawa po natin pag-isip sa umaga is yung kakain po tayo. Kasi mahalaga po yung breakfast para magkaroon tayo ng energy sa araw. Tama. Palakpakan naman natin.
sagot ng mga tanong. Madali yan po kasi, mahalaga po na una po alagaan ang sarili. Alagaan ang sarili. Ngayon, ginagawa niyo rin ba yung mga kilos? Doon sa mga hindi sumagot, ginagawa niyo ba yung mga kilos na binanggit ni Amor, Maxi at ni Blessy? Sige, si JC. Ano sa mga kilos na yun yung mga ginawa mo na? Mga ginagawa mo? Tulad ng? Paliligo po pagkain sa mga pag-iisip at pumayos po yung sarili. Si ano naman? Si Kate. Ano ba yung mga ginagawa mo sa mga nabanggit nila? Ano po, yung kay Bessie po, paggamit po ng pwede mong pagamitan para po sa school. Tapos po, yung ano po, yung pagligo din po at pagkain po ng sustansya ng pagkain. Tama. Magaling. Ngayon sinagot na natin na may mga kilos na tayo nakikita dito. Bakit kaya mahalaga na ginagawa natin itong mga kilos na to para maalagaan o para sa kalusugan natin at sa sariling buhay natin? Bakit kaya? Si Owen, sige. Hindi po natin mapabayaan ang sarili. Hindi mapabayaan. Tama. May tanong? Sige, si Cards muna tayo. Para po mapanatili kung malusog po yung katawan. Malusog ang katawan. Tama. Sino pa? Si JC. Para hindi po tayo magkasakit. Tama. Hindi magkasakit. Sino pa? Meron pa? Si Kate. Nasabi niya na Oh, malusog ang katawan at hindi magkasakit. No? Dito sa side na ito, si Maxi. ano po, sabi po ni Mama para mabuhay lang po ng matagal. Mabuhay na matagal. Tama. Kasi kung malusog ka at healthy ang pangangatawan mo, talagang hahaba ang buhay mo. No? Meron pa ba? Wala na. O ngayon, nakita natin itong mga kilos na to at yung mga kahalagahan. Bakit kaya sa tingin nyo? Or ano kaya yung ibig sabihin nito na dapat gawin natin sa ating sarili? Si Blessy. Gagawa po tayo ng paraan para mapahalagahan po natin yung sarili po natin. Tama, pahalagahan ang sarili. Kasi itong mga kilos na ito, itong mga binanggit nyo na inyong ginagawa, at itong mga magiging kahalagahan nito, ay pinapahalagahan nyo ang inyong sarili. Meron pa ba? Bukod sa pinapahalagahan nyo ang sarili kapag ginagawa nyo itong mga kilos. Sige, JC. Para po teacher at magpangalagaan. Mapangalagaan. Tama. Sige, si Maxi. Ano po, para kasi sabihin niyo yung mahal po namin yung sarili. Mahal ang sarili. Tama. Magaling. Dito naman sa side na to, si Cards. Para po maingatan pa po natin yung sarili. Maingatan ang sarili. Tama. Muli, itong mga salitang ito, no? Ito yung pinapahiwatig ng mga kilos na ginagawa natin at yung kahalagahan na sinabi ninyo na kapag ginagawa niyo itong mga kilos na to at naiintindihan ninyo na mahalaga ang mga kilos na yon, napapangalagaan niyo yung sarili, napapahalagahan niyo ang inyong sarili, naiingatan ninyo inyong sarili, at higit sa lahat, mahal niyo rin ang inyong sarili. Naiintindihan ba, klase? Aba, syempre po! Ngayon, ano naman sa mga kilos na nabanggit, ang gusto niyo pang sanayin, parang feeling niyo hindi niyo siya ginagawa madalas, pero ngayon, naiintindihan niyo na kailangan ko pala talaga siyang gawin. Sige, sige. Ano po, yung pagkain po ng mga masustansyang pagkain na tayo ng gulay. Kasi po, ngayon po, ano po, medyo ayaw ko po yun kasi po lahat ng tao po yung iba. Pero na-realize ko po na kailangan ko pala siya sa sarili ko. So, naiintindihan mo na si Mami na bakit ka pinipilit kumain ng gulay. Tama? At ito naman, si Owen. Yung pag-iingat po sa sarili na kailangan una matulog ng maaari. Kasi kung minsan nagpupuyat, Bakit ka po nagpupuyat? Ano yung mga rason? Bakit ka nagpupuyat? naglalaro hanggang gabing-gabi. Tama. O, alam niyo na ang gagawin. Makikinig ko
ito. Sige. Teacher, kapag ginawa po ba namin lahat, yan ang haba po ba yung buhay na? Yes, Bakit po, totoo. teacher? Itong mga kilos na ito, lalo na sa pagkain ng agahan, paggamit ng mga kagamitan na nakakatulong sa iyo, sa pagligo, at lalo na sa pagkain ng masustansya, no? Alam natin na yung mga pagkain na yun nakakatulong na maging mas matibay at mas malakas ang ating katawan. Kapag mas matibay at mas malakas ang ating katawan, mahaba ang ating buhay, lalo na kung palagi nyo itong ginagawa. Naiintindihan ba? Aba, syempre po. Okay, sige. Yan. Para naman sa pagpapalalim ng ating karalaman, ako si Teacher Tin, at ngayon, tatalakayin natin ang mga kilos na nagpapahalaga sa sariling buhay. Handa na ba kayo? Aba, syempre po! Yan. So, bago tayo magtungo doon, atin munang i-define kung ano ba ang salitang dignidad. Ang tanong po, ano ang una niyong maiisip na salita kung maririnig niyo ang salitang dignidad? Yes, Owen? Okay. So, bumalik tayo sa ating katanungan, ano? Ano ang una nyo na pumapasok sa salita tuwing narinig nyo ang salitang dignidad? Yes, Owen? Iyan. Kanikiyan? Bakit? Kasi po, parang pag may dignidad ka po, hindi ka po gagawa ng mga bagay na magpapahiya po sa iyo. Yes, Leslie. Sabi po ni Mama, yan daw po yung isang bagay na kailangan mo natin pahalagahan po. Tama. O, sino pa? Ay, wala na. Sa ating talakayan, ang ibig sabihin ng dignidad ay pagkakaroon ng karapatan natin bilang tao at dapat tayo lahat ay may paggalang sa ating sarili at pagdalin sa ibang tao. Teacher, paano po natin mapapakita na ginagalang natin ang ating sarili? Simple lang yan. Pwede natin maipakita ito sa Pwede natin maipakita ito sa simpleng pagpapangalaga ng ating pangangatawan at pamumuhay ng maayos. Ngayon, dadako tayo. Ay maliwanag na ba ang definition sa inyo ng dignidad? Opo. Syempre po. Ayan, maraming salamat. Ngayon, dadako tayo sa mga kilos na nagpapahalaga sa sariling buhay. Unang-una, meron tayo ditong pag-e-ehersisyo. So, ang tanong ko, ano ang mga klase ng... may mga nag-e-ehersisyo ba dito? Ayan. So, Carbs, anong pag-ehersisyo ang ginagawa mo? Ang ginagawa ko po, teacher, ay yung paglalakad po araw-araw papunta po sa school. Tama, paglalakad. Sino ba? Owen. Pag-jogging po pag weekend kasama po yung mama. Pag-jogging, tama. Sino ba? Yes, Maxi? Ano po? Usually po ba, teacher, pag laro po kami, takbo-takbo po namin. Yes, pag-ehersisyo pa rin yun dahil pasok pa rin yun sa pag-jogging. Sino ba? Yes? Kate? Ano po, sabi po ni teacher, Jules, kasama din po yung kapag po naglalaro po sa labas, kasama po yung mga kaibigan. Yes, tama. Kasama ang kaibigan maglaro. Parte yun ng pag-ehersisyo. Sino pa?
paborito ko po gulay. Pwede rin po papaprito sa pasimaw. Wow, sarap. Sa ano yan? Taglami. So, ayan. Ang mga pagkain ninyong nabanggit ay nagbibigay sustansya sa ating katawan upang tayo ay maging malusog at maging masigla. Naliwanag po ba? Siyempre po! Ngayon, lumipat tayo sa pangatlong kilos, ang pagtulog ng sapat. Sino sa inyo dito ang natulog ng 6 hanggang 8 oras ngayong kagabi? Ayan, dalawa lang. How about 5 pababa? Ayan, ang dami. So, maaari mo malaman anong reason bakit natulog ka ng ganung oras? Kasi pag pinatulog ko ako ni Mama ng hapon, ang hirap kong matulog sa gabi. Kaya napupuyat ko. Yes, po. Ay po kasi na lalo na ako maraming pinibigay na assignment ng mga teacher. Kasi po ako nakakatulog ng maawa. Pag ganon, maaari naman tayo humingi ng tulong sa ating magulang para mas mapabilis ang ating paggawa at para makatulog tayo ng mas maaga. Sagot ko ba ang iyong tanong? Thank you. Ayan. So, sino ba ang... Yes po. Teacher, yung magulang po kayo gagawa ng assignment. Ay hindi, tutulungan na lang para mapabilis ang kanyang paggawa. Igagay na lang. Okay? Yan, maraming salamat. So, ang pagtulog ng sapat ay nirekomenda dahil ito ay nakatutulong sa atin para magkaroon ng enerhiya para sa buong araw at nakatutulong din ito para maging matalas ang ating pag-iisip dahil ang pagtulog ng sapat ay nagbibigay sa atin ng pahinga hindi lang ng katawan, hindi pati na rin ang ating isip. Maliwanag di ba? Siyempre po! Ngayon, dumako tayo sa pang-apat na kilos. Ang pag-iwas sa masamang bisyo. So, dito medyo tayo. Ayan. Sa pag-iwas sa masamang bisyo, ang tinutukoy na bisyo dito ay ang mga masasamang bagay na nakakaapekto sa ating kalusugan. Katulad na ating paninigarilyo. Tama. Bakit masama ang paninigarilyo? Kasi po yung gusto ko ng teacher mabago yun. Tapos po sabi ko ni Mami, makaka-apekto daw po yun sa mga batang kagayan. Tama. Nakaka-apekto yun sa ating paghinga. Diba? Pag nakakaamit tayo ng usok, may hirapan tayo hinga. Yes, JC. Sabi po ng mga sige lang sa pagpapa-cellphone. Yes, hindi na lang ang cellphone kasi Hindi ko po nasusunod yung hindi ka susunod ng utos. Masama po yung sama. Tama, masama siya sa mata. So, ang pag-iwas natin sa mga ganong masasamang bagay ay nakakatulong para protektahan natin ang ating sarili para sa mga masasamang epekto nito sa ating kalusugan. Ayan. Maliwanag ba kung ikala kaya? Siyempre po! Meron pa tayong isang ito. Ito, alam ko, makakarelate tayo dito. Pagpapanatili ng kalinisan. So, sa pagpapanatili ng kalinisan, maaari po bang malaman kung paano nyo pinapanatili ang kalinisan sa inyong sarili? Yes, Maxi. Ano po, di ba po sabi ko po may picture kasi acid na po makita dito. So, ginagawa ko na 2 beses na po.
makikita nyo sa ating worksheet na mayroong dalawang sitwasyon dito. At inyo itong babasahin at sasagutan ang bawat tanong sa loob ng 3 minuto per question. Okay? Ayan. Maaari na kayo magsimula. Kung may katanungan, maaari mong taas ng kamay at lalapit si teacher sa inyo. Ayan, meron na lang tayong 1 minuto para sa pagsasagot. Seconds para sa pagsasagot. Sa inyong katabi. Ngayon, tayo ay dadako naman sa ating pagsusulit patungkol sa ating talakayan. Para sa ating talakayan, meron tayong 3 parte. Una ay ang part 1, tama o mali. Ang gagawin lang natin ay bibilugan natin ang salitang tama kung tama ang sinasabi ng pakayag at mali kung mali ang sinasabi ng pakayag. Sa pangalawang part, babasahin natin ang bawat tanong at pipili lamang tayo ng titik ng tamang sagot. Para naman sa part 3, dito ay babasahin ninyo ang bawat tanong at ipapaliwanag ninyo sa 3 pangungusap ang inyong mga sagot. Maliwanag po ba? Siyempre po. Ulit po. Yes po. Yung doon po sa part ko, bibilugan po ka namin kung isusunod po namin yung TV. Bibilugan po ang tamang sagot. Yan. Salamat. Pag may katanungan, may teacher magtatanong, wag sa katabi.
segundo. 10. Okay, dadagdagan natin ng 5 segundo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yan, maaari nyo nang ipasa ang inyong mga test papers. Yan. Naway may natutunan kayo sa ating naging talakayan at inaasahan ko na mailapat ninyo ang mga kilos na tinalakay natin ngayon sa inyong araw-araw. Ayun lamang at maraming salamat, klase. Maraming salamat po, Teacher Lee. Salamat. Teachers, ito kayo dalawa. Sila nakaupo yung mga grade 5 students, no? So, can you take pictures of them? Along with the... Okay, ready po. 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Last one. 1, 2, 3. Okay, thank you. Okay, so we start with please take a seat. Here. So this is the portion where we are weekly our teachers their the comments, no? Feedback. So we already continue for all the good things that nakita natin sa demo and avoid for them not to repeat the same thing anymore. So mga susunod na mga demos nila. So I hope we get something from you.